Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng langis patuloy ang pagtaas sa ikalawang magkasunod na linggo. Pagbaba ng singil sa kuryente, asahan ngayong Enero. Mga OFW pinag-iingat sa mga peking airport escort kapalit ang malaking halaga ng pera. National Peace for Rally dinagsa ng mahigit 1.2 milyong katao, INC nanindigang hindi pamumulitika ang pagtitipon. PNP numpisahan ng maglatag ng COMELEC checkpoints bilang paghahanda sa eleksyon. Philippine Women's Lacrosse Team naiuwi ang kauna-unahang medalya sa international event. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis kahapon ang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo na epektibo po ngayong araw. Tataas ng 70 sentimo kada litro ang presyo ng diesel, habang 80 sentimo naman kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina at kerosene. Pangalawang linggo na po ito na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, asahan namang mababa ang magiging singil sa inyong kuryente ngayong buwan ng Enero. Ito'y dahil base sa anunsyo ng Manila Electric Company o Meralco, 22 centavos per kilowatt hour ang ibabawas nito sa buwan ng billing. Paliwanag ng Meralco, ito'y dahil sa mababang generation charge at presyuhan ng kuryente sa wholesale electricity spot market at mga independent power producer. Dismayado naman ang Commission on Elections o COMELEC sa pagtaas ng bilang ng mga lumalabag sa ipinapatupad na gun ban bilang paghahanda sa papalapit na halalan sa Mayo. Sa huling ulat, umabot na sa 80 ang naitalang lumabag buhat nang magsimula ang gun ban nitong linggo. Paalala ng ahensya, kakaharap sa kasong election offense ang sinumang mahuling lumabag sa naturang batas. Samantala, bukod sa mga gun violators, muling hinimok ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga tinatawag na e-politiko na huwag samantalahin ang mga okasyon upang mangampanya para sa pansariling kapakanan. Samantala, bubusisiin naman ng Kongreso ang mga panukalang pagbabago sa regulasyon ng baril at bala upang balansehin ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga lisensyang baril. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Itinatag ng House Committee on Public Order and Safety ang isang Technical Working Group o TWG upang talakayin ang mga panukalang pag-aamyenda sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Layunin ng mga panukalang batas na gawing mas abot kaya ang pagmamayari ng baril ng mga pribadong mamamayan sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga mahigpit na probisyon ng mga kasalukuyang batas. Kabilang sa maiminungkahing pagbabago ang regulasyon sa mga pamantayan ng baril, lisensya, pagdadala ng baril sa labas ng bahay, pagmamayari ng bala at paggamit ng baril sa palakasan. Ayon sa PNP at NICA, kailangang balansihin ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga may lisensya ng baril sa anumang pag-amyenda sa batas. Suportado rin ng PNP ang mga panukala dahil maaari itong tumugon sa mga batas sa pangangailangan ng lisensyadong mamamayan at ng industriya ng armas. Binanggit rin ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime na dapat tiyakin ng pag-aamyenda ang mahigpit na mekanismo sa seguridad upang maiwasan ang paglaganap ng black market at transnational crime. Ito'y pinamunuan ni Representative Romeo Acop ng Antipolo City ang TWG upang masusing talakayin ang mga panukala. Layunin ng nasabing grupo na tiyaking naaayon ang mga pagbabago sa pandaigdigang pamantayan habang pinapanatili ang kaligtasan ng publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa ating ulat panahon, asahan ng maulan at maulap na kalangitan na dala ng umiiral na easterlies at amihan sa ating bansa. Asahan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng ating bansa. Bukod rito, tanging amihan na lamang ang bahagyang nagpapaulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. Halaga ng premium rate sa PhilHealth mananatili pa rin ngayong taon. DTI pinaalala ang halaga ng multa para sa mga non-compliant vape vendor. Mga OFW pinag-iingat sa mga pekeng airport escort kapalit ang malaking halaga ng pera. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dahil sa patuloy na presensya ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, isang diplomatikong protesta ang inihain ng pamahalaan. Hindi naman tumitigil ang mga otoridad na i-challenge ang mga aksyong ito ng China. Narito ang ulat. Mananatili pa rin po sa 5% ang kontribusyon ng premium rate sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth alinsunod sa Universal Healthcare Act. Nangangahulugan na ito na ang mga basic salary na may 10,000 piso ay may premium rate na 500 piso habang ang may buwanang sahod naman na 100,000 piso ay may kontribusyon na 5,000 piso kada buwan. Dagdag pa ng PhilHealth, gumagawa rin sila ng hakbang upang mapaayos ang kanilang sistema ng pagbabayad. Samantala, para sa mga vape vendors na hindi pa nagko-comply ng kanilang mga kaukulang lisensya, muli may paalala po ang DTI. Alamin ito sa ulat ni Princess Castro. Muling ipinaalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga negosyante ng vaporized nicotine at non-nicotine products na sakop ng Department Administrative Order No. 22-06 of 2022 at DAO No. 24-02 ng 2024 na kumuha ng Westong Philippine Standard o PS license. Ang mga tagagawa, importer at distributor na nabigong matugunan ng deadline ng sertipikasyon ay lumalabag sa Section 18 ng RA 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act na nagtatakda ng mga teknikal na pamantayan upang magarantiya ang kaligtasan, pagkakapare-pareho at kalidad ng mga produktong ito. At para sa parusang kahaharapin sa ilalim ng Section 23 Clause C ng naturang batas, naglalaro ito mula 100,000 piso para sa unang opensa, 200,000 piso sa ikalawa at 400,000 piso para sa ikatlo at huling opensa kung saan makukulong din ang mga lumabag ng hanggang 3 taon o pareho sa pagpapasya ng korte. Bukod dito ay maaari ding bawiin o kanselahin na ang mga business permit at lisensya ng mga negosyante. Samantala sa ilalim ng Section 19, tanging ang mga nakarehistrong vape, non-nicotine at novel tobacco products ang pinapayagan lamang ibenta, i-advertise o ipamahagi sa anumang paraan. Para naman sa mga consumer, hinihikayat ang lahat na manatiling mapagmatsyag at mag-ulat kaagad ng anumang mga paglabag, kabilang ang mga hindi sertipikadong produkto at maling distributor at retailer. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Suportado ni Senator Joel Villanueva ang layunin ng Administrasyong Marcos na isulong ang alternatibong work setup na bahagi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Tunghayang muli ang ulat ni Princess Castro.
trabaho mula sa kahit saan. Yan ang pahayag ni Senador Joel Villanueva nitong Lunes alinsunod sa layuning isulong ang pagkakaroon ng isang alternatibong work setup. Anya, tanggapin umano ang teknolohiya sa larangan ng pagtatrabaho upang maabot ang buong potensyal ng paggawa. Kaugnay nito ay pinahayag din ng senador ang kanyang buong suporta sa Administrasyong Marcos na magkaroon ng mga alternatibong setup ng trabaho bilang bahagi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Sa ilalim ng planong ito ay ang layuning pasiglahin ng isang mahusay na labor market. Bukod dito ay hinimok din ni Villanueva ang Department of Labor and Employment na pag-aralan ang mga kaayusan sa trabaho para sa pagkakaroon ng isang work-life balance ng mga empleyado kung saan matutulungan silang makatipid ng oras at pera habang pinahuhusay ang kanilang produktibidad. Binigyang diin din ni Villanueva ang potensyal ng batas na magbukas ng mga pagkakataon para sa mga individual na hindi makapagtrabaho sa mga tradisyonal na setup ng opisina tulad ng mga magulang na nasa bahay o mga manggagawa sa mga probinsya. Dagdag pa rito, ayon sa mambabatas, ang setup na ito ay isang win-win solution na nagbibigay ng ginhawa sa mga manggagawa habang isinusulong ang economic efficiency. Samantala, nauna nang isinulong ni Villanueva ang Work from Home Law o ang Telecommuting Act na nagtatatag ng balangkas para sa mga remote work arrangement at naguutos sa DOLE na tukuyin ang mga sektor na maaaring magpatibay ng modelong ito. Sa ilalim din nito ay tutugunan ang pasanin sa pag-commute at pagpapabuti ng produktibidad sa trapiko, partikular na sa inaasahang pagsasaayos ng EDSA ngayong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inalarma at binalaan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Overseas Filipino Workers o OFW na mag-ingat sa mga peking airport escorts upang hindi maging biktima ng human trafficking at online scams. Ito ay ang mga tauhan na nag-aalok ng mas mabilis na proseso ng mga papeles sa immigration para makapagtrabaho sa ibang bansa. Kapalit nito ay ang pagbabayad ng processing fee na aabot sa 200,000 piso. Nasabat ng BOC na NAIA ang higit 10 kilo ng shabu mula sa isang abandonadong bagahe sa NAIA. Pinapakita ang pinaigting na kampanya laban sa drug smuggling. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa operasyon noong ika-6 ng Enero, nasabat ng Bureau of Customs o BOC Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang nasa 10,706 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 72.8 million pesos. Natagpuan ang iligal na droga sa isang abandoned luggage na iniwan ng pasaherong galing South Africa na may layover sa Doha, Qatar bago dumating ng Maynila. Dito nakasilid ang droga sa improvised pouches na binalot ng packaging tape at black carbon paper, itinago sa 5 handbag, 4 na file organizer at isang portfolio bag. Dito katuwang ng BOC ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at iba pang ahensya tulad ng PIDEA, PNP AVSEG, NBI at Airport Police Department sa matagumpay na operasyon na ito. Agad naman na ipinasa sa PIDEA ang mga nasabat na droga para sa mas maayos na paghawak at imbestigasyon kaugnay ng paglabag sa RA 9165 at RA 10863. Payag pa ni District Collector Yasmin Mapa na ang tagumpay ng operasyon ay malinaw na babala sa mga drug trafficker na mahigpit ang pagbabantay ng BOC NAIA laban sa drug smuggling. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo naman ng Bureau of Immigration o BI ang pag-aresto sa 2 wanted na South Korean na sangkot sa mga kaso ng pagdanakaw at pandaraya sa kanilang bansa. Naaresto sa Manila si Choi Won-chul na kinasuhan ng embezzlement at fraud, habang nahuli naman sa Cebu si Lee Ji-won na inakusahan ng pananakit at pagnanakaw gamit ang karahasan.
Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang dalawang dayuhan ay ipapadeport at tuluyang pagbabawalang makapasok muli sa Pilipinas bilang bahagi ng kampanya laban sa mga kriminal na dayuhan. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y pamumulitika ng idinaos na National Peace for Rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito, nanindigan ang mga miyembro nito na tanging kapayapaan lamang ang layunin ng kanilang pagtitipon. Panoorin ang ulat na ito. Susunod sa News Force. DILG iniutos ang malawakang investigasyon kaugnay ng umano'y sabwatan sa kapulisan sa mga drug operations. PNP inumpisahan ng maglatag ng mga COMELEC checkpoints bilang paghahanda sa eleksyon. Pilipinas nanawagan ng suporta sa energy transition mula sa mga bansang gumagawa ng langis. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isang malawakang investigasyon ang iniutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay ng paglitaw ng umano'y sabwatan ng kapulisan sa mga drug operations. Kasunod dito ng paglalabas ng desisyon ng Justice Department na pagsasampa ng kasong kriminal laban sa 30 pulis at 2 general. Pinaniniwala ang sangkot ang mga naturang akusado sa 900 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos noong pang 2022. Paniwala ng DILG, kaugnay pa rin ito ng mga insidenteng sangkot sa umano'y reward system ng PNP noong 2016. Opisyal nang inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang Commission on Elections o COMELEC checkpoints para sa nalalapit na eleksyon ngayong darating na Mayo. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Bilang nalalapit na ang national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa buwan ng Mayo, ay parte ng paghahanda ng Philippine National Police o PNP ang pagtataguyod ng Commission on Elections o COMELEC checkpoints. Ipinakalat din dito ang mga tauhan ng PNP para subaybayan ang mga lugar at bantayan ng maigi ang striktong pagpapatupad sa gun ban. Nanawagan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa publiko na sumunod na lamang sa mga otoridad na nakatalaga sa mga checkpoint upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Naniniwala rin ang hepe na ang pakikipagtulungan ng publiko sa mga opisyal ay siyang susi para sa maayos at patas na daloy ng proseso sa eleksyon. Tiniyak din ito na protektado ng ahensya ang karapatan at pribadong impormasyon ng bawat mamamayan sa mga panuntunan sa checkpoint. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa patuloy na produksyon ng mga Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ay pinapabilis pa nito ngayon ang aksyon dahil sa banta ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Alamin ang kadahilanan sa likod ng doble kayod na prepositioning mula kay Daniza Lopez. Tila doble kayod ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa produksyon ng Family Food Packs o FFPs matapos na makitaan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Bulkang Kanlaon ng mga senyales ng pagsabog gaya ng pagbuga nito ng sulfur dioxide. Kaya't agad din namang naghahanda ang DSWD sa supply ng FFPs para sa mabilisang pamamahagi ng tulong sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng Bulkang Kanlaon. Ang kautusan na ito ay mula kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na hangad ang pagpapadala ng 100,000 supply ng food packs sa Negros Island. Inihayag naman ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang hakbang na ito ay para tiyakin na magiging sapat ang tulong na iaabot sakaling mangyari ang pagsabog.
Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 100,000 stockpile ng FFPs ang Negros Occidental, habang higit 81,000 naman sa Negros Oriental. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nanawagan naman ang Pilipinas sa mga bansang gumagawa ng langis na mas palakasin pa ang suporta nito sa bansa sa energy transition. Pahayag ng Department of Energy o DOE, developing countries gaya ng Pilipinas ang kadalasang pinakaapektado ng epekto ng climate change sa kabila ng maliit lamang na kontributo sa global emissions. Layo ng ang clean energy sa bansa sa pamamagitan ng mga estratehiya nito sa energy transition, kung kaya't nanawagan ito ng suporta mula sa mga dayuhan upang mas mapalakas ang sektor ng renewable energy sa Pilipinas. Naiuwi ng Philippine Women's Team ang kauna-unahang medalya ng bansa sa isang international lacrosse event. Ang debut bronze winning moment ay nakapit ng koponan matapos talunin ng Chinese Taipei sa final score na 18-6 ng 2025 Asia Pacific Women's Lacrosse Championship sa Queensland sa Australia. Bukod dito ay secured na rin ang spot ng lacrosse team para sa 2026 World Lacrosse Women's Championship sa Japan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, presyo ng langis patuloy ang pagtaas sa ikalawang magkasunod na linggo. Pagbaba ng singil sa kuryente, asahan ngayong Enero. Mga OFW pinag-iingat sa mga peking airport escort kapalit ang malaking halaga ng pera. National Peace for Rally dinagsa ng mahigit 1.2 milyong katao, INC nanindigang hindi pamumulitika ang pagtitipon. PNP inumpisahan ng maglatag ng COMELEC checkpoints bilang paghahanda sa eleksyon. Philippine Women's Lacrosse Team naiuwi ang kauna-unahang medalya sa international event. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.